Hello guys! Welcome back to my channel! At welcome sa ating series na Grow Rich Bit by Bit, kung saan nag-aaral tayo pakonti-konti lang sa financial literacy. At ang pag-aaralan natin ngayon is scam pa rin, unrealistic promises. Nako, number 1 po ito, no? Okay, again, ingat po tayong lahat guys. Kaya ako po ginagawa ang financial literacy na series po na ito, kasi scammers are better than what we think. Huwag po natin silang i-underestimate. Kahit anong talino po natin, anong talino ninyo, anong talino nila, gaano ka-wise, gaano katanda, gaano kabata, no? Pwede po tayo madali po niyan. So tulong-tulungan lang po tayo na wag po tayong ma-scam. We should spread the knowledge sa ating mga loved ones para mahinto na po itong mga ito. Ang dami pong nai-scam, talaga nakakabwisit na po sobra. Dapat po tumigil na po ito, no? Dapat po mabawasan ng ating pagkasyunga-syunga. Kaya tulungan po tayo. Alright! At ang pag-uusapan natin ngayon, unrealistic promises. Ano yan? Usually, ganito lang naman ang characteristic po niyan, no? Guaranteed high returns. Malaki yung tubo, tapos risk-free. Sigurado na, wala pang risk. Okay? Realistic, no? Tandaan niyo po, guys, no? Always remember, iisa lang po ang risk-free investment. At yun po ay mga treasury, mga treasury bill, treasury bonds, mga ganyan po, no, na galing po yan, no, sa gobyerno, no? Kasi yan lang po ang risk-free, kasi po pwede po mag-imprenta ng pera ang central bank para bayaran ng utang na yan. Kaya siguradong mababayaran po yan. Alright, no? At ang guaranteed returns na pwede po ay hindi po, kung mayroon pong isang institution na magpo-provide ng isang investment, no, na igagaranti nila na mataas ang returns, dapat po hindi po siya malayo sa returns ng treasuries. Mga 2 to 4% difference, mga believable pa po yan, no? Pero pag masyado na po malayo from treasuries, hindi na po kapanipaniwala po yan. Example po, kung ang treasury po, no, ang yield ng treasury is 4%. So kung may nag-offer ng 6% at sinabi niyang guarantee dito, 6% annually, hindi monthly, annually, kada taon, medyo believable pa po yun. Pero pag malayo na po dyan, hindi na po kapanipaniwala po yun, no? Ang mga realistic na guaranteed returns, usually 8% and below, pwede pa po natin paniwalaan po yan. Per annum, kada taon, hindi po kada buwan. So kung 10% and above po ang ginagaranti, suspicious na po agad yan. Kasi po masyado po mataas po yan, no? Ay, hindi na po masyadong kapanipaniwala po yan. What more kung ang ginagaranti po nila ay 5% per month. Ang 5% per month, edi 60% per year yun. Ang laki nun. Wala pong ganun. Wala. Okay, alright. So again, back po tayo sa principles, no? People are greedy. Yan ang reality. Ikaw, ako, tayo lahat. Greedy po tayo. Kung ako po ay may alam na investment na ang kikitain 50-60% per year, hindi ko po i-share sa inyo. Ano ako, bale, kakamkamin ko lahat ng profits po na yan. Ang gagawin ko, kung wala akong puhunan, uutang ako kung sino man. Uutang ako sa nanay ko, uutang ako sa tiyahin ko, uutang ako sa uncle ko, no? Babayaran ko sila ng 5 to 10%, no? At tapos, tsaka ko i-invest doon sa alam ko na 50%. Hindi ko i-share sa'yo. Ano ko, bale. Para sa akin lahat ng 40% na profits na yan, o yung spread, no, between the two interests. Ganon po. Greedy po tayong lahat, no? Ganon po, no? So kung yan lumalapit sa'yo tapos ang taas ng returns, hindi na po kapanipaniwala po yan. Yan po ang rule of thumb po, no? So sana po mag-ingat po tayo, no? So if people are offering high returns, malamang po ikaw ang returns, ikaw ang income nila. Ingat po tayo. So hanggang doon na lang po matatapos ang ating daldalan ngayon. God bless! Bye-bye!